Chine Suerte, no? Ito na po siguro yung ano. This is the announcement of the life story of the Venerable Archbishop of Cebu, Teofilo Camomot, na inaasang ika-canonize ng Vatican sa mga susunod na panahon at maaaring maging susunod na santo ng bansa. At ito po ay ipoproduce at i-direct ni Direk Peñalong, whose last film was 2005. So 2005 direct nandito sa IMDb. Well, the last movie, the last religious movie that I produced and directed was Birhen ng Manawa. In 2005. Oo. Kasi I decided to shift from action films to religious films. Medyo na-convert tayo ng konti. So, sabi ko, I already did Cristo and Divine Mercy, Matranillo, and we plan to produce Cristo Part 2, siguro next year na yun. At saka yung Lipa, Storya ng Lipa. This is the story of the petals. Alam niyo siguro yun, no? Lipa Miracle. So it is coming very, very soon. Now, our next project will be the story of Archbishop Teofilo Camomot. As I mentioned earlier, napakaganda po ng istorya niya at hindi pwedeng palagpasin na hindi gagawang pelikula. Okay. Si Brother Celso po de Guzman ang gumawa ng istorya nito. Siya po ang nagsulat. Ito na po siya ngayon. Brother. Yun na nga po, kinumit ni Brother nung napunta kami sa Cebu. Nagagawin niya yun. Ako naman po isang closet writer. Hindi mo ako kilala. Una ko po nagawa yung Lorenzo Ruiz, Flight of the Eagles. Hindi pa po natuloy. Yun ang natuloy, yung Oasis of Love namin, combination. So ngayon nakabigin yun. Pangalawa ko pong ginawa, off the record na lang, yung commercial na yung Bakaw, which was done by, directed by Boy Binrao. Pero huwag nilang i-record yun kasi erotic yun. Tsaka hindi naman ako nabigyan ng credit. Tapos yung nanalo daw sa FDCP yun, tsaka DGPI Festival. Best screenplay tsaka production budget ng 3 million. Anyway, yung mapunta po tayo dito sa Camomot. Yung kwento po ni Camomot, hindi po namin kilala si Bishop Camomot kasi sa Cebu po siya. Sa Cebu, maski kayo siguro, ngayon nyo lang narinig. Ngayon po, nung inukayan ni Brother na gagawin yung libro na biography, official biography niya, binigyan kami na isang kopya from Cebu, ni Brother Dodong, kasama namin sa Oasis of Love. So nakita ko yung istorya na kasi ang si Camomot ko, marami siyang mga miraculous na mga event na nangyari sa buhay niya. Siya po ay nag-babaylocate, siya po ay nag-levitate, siya po ay maraming miraculous healing at mga exorcism na nakita pa lang siya nawawala ng mga mesape. So yung istorya po niya, napakaganda, pero ang ginawa ko pong approach dyan pinasend ko muna yung mula kabataan niya. Ang nag-review ko na istorya nga pala yung vice postulator na author ng libro, no, ng biography. So yung ginawa ko siyang nag-review ng istorya na kunwari iniimbestigahan niya yung mga binigay sa kanyang mga reports at bine-verify niya. So mula pagkabata ko hanggang naging seminarista siya po ay reluctant na maging pare. Gusto niya agriculturist. So makikita niyo po yun sa pelikula kung paano nagbago yung desisyon, tuloy-tuloy. Tapos yung nature po niya, kabataan pa lang niya, mabuting bata siya. So walang inkling na magpapari siya sa mga kinikilos niya. So dumating, ang istorya po pala niya, inabot niya mga 4 na eras Pre-war, Second World War, post-war, pati po yung martial law inabot niya. 88 ano bro? Namatay sa 1988. So ano niya, contemporary na? Contemporary scene. So period movie po ito, kaya medyo mahirap pong magastos gawin, kasi iba-ibang period ang pagkikita mo. Pati cinematography po dito, cinematography, production design, naaayon dapat sa period. So
So, ngayon po, wala pa po kaming napipiling artista. Meron tayong ano, search po kami ngayon. Search pa lang kami, Search casting tayo. call. Baka po may pa-suggest ang Baka may ma-suggest po kayo. At saka APFI po ang gagawa rin ito. Mga estudyant, mga ano na namin, eskwela na. production staff. Production So tatlo po ang characters noon, direct. Yung mas bata siya, and then medyo senior, and then yung towards Archbishop. Hanggang sa Ano po ba yung physicality? Mahalaga po ba sa inyo, direct then? O hindi naman? Well, hawig na ng konti kung po pwede kasi it is quite difficult to really replicate. Wala kang makikita ng gano'n. yung mga bariotic beauty ba? Pariotic. Cinematic. Oo. Meron sinasuggest yung sa Gombursa daw. Ikaw nagsasuggest nun, di ba? Cedric. May nag-suggest sa inyo. Meron sa, yan. Pwede rin si Piolo nga. Si Piolo, pwede si Piolo. Pwede rin si Piolo kung... May mga suggestions po. Pwede po. Well, we're still in the process of searching, kaya And open audition. pa lang. Sige po. You will hold audition direct. Ayun, ang ginawa ko pong approach sa istorya, dahil pinakita ko muna pong gano'n, yung buhay niya, chronological, tapos iba pang period. Pero yung pong mga miracles niya, ginawa ko ng epilogue. Kasi po ang dapat natin focus dito yung ordinary life na being done extraordinarily. Naisipin, kaya pala natin mga ordinaryong tao at Pilipino maging sakto rin. Yeah. So, yun po ang bino-work out ngayon sa Vatican, na ang kailangan na lang ay yung documented na miraculous healing niya. Ano yung example ng kanya? Miracle. Marami na po. Example. Example yung... Magumagaling. Direct mind. Hindi, example yan. Example po. Yung unang-una yung levitation, medyo mahirap na buwan yun eh. Pag isang santo. Yung ilan lang santo makita mo nagle-levitate. Yung si John of the Cross, si Teresa, no? Tapos yung tumawid pa ho ng ilog yan. Tumawid ng ilog, naglalakad lang sa ibabaw. May mga witnesses ko. Marami pong witness. Meron yan shrine sa Cebu. Meron, no? Yeah, malayo. Yes. Kung saan siya namatay, doon sa town niya, Carter Town. Si Natalie. Alam niya. Taga Cebu si Natalie. Ayun. Cebu nga pala si Natalie. Alam niyo yun. Natalie is from Philippines. Santa Ina sa Cebu. Taga riyan siya. Pero malapit sa just right before her. Alam niya yan. Pero alam na. Alam niyo, di ba? Alam niya yan. Si Kamomo sa Visayas. Alam ko yun. Meron talaga. May mga dasal na ngayon eh. Kaya mo mo. Prayer. Kasama May mga dasal na po ngayon eh. Saka, Malayo ang shrine. oo. Doon sa San Bernard, sa Carter yung ginasabi. Meron siyang tinatag na religious congregation of Madre. Tanda ko na. Yung Daughters of Santa Teresa. Santa Teresa. Meron pa itong ano, sir? Meron kayong producers sa mga Cebuano. Actually, for the meantime, ngayon si Brother Ben pa lang. Pero tatanda mo, brother, nung nagmiminig. May mga nag-o-offer po na maging co-producer ko. Sabi ko, open naman po kami gano'n. Okay lang sa akin. Nasa isang table kami na Archbishop, meron sa kabilang table yung mayayaman yata na si Buyo. Narinig kami pinag-uusapan yung pelikula. O sama daw sila. Sama daw. Sabi ko, sige, okay lang. Gaano po ka-excited yung mga Cebuano na You know, project na ito? ang tagal na raw. Dapat ginawa na namin matagal na. Meron kasi isang producer na nag-attempt na gawin to. That was 15 years ago. Ang ngayon naghahanap ng financier. Kaya nga. Hindi ko natuloy yung Oo, 50 years. Oo, ang ngayon naghahanap ng funding. Yan yung question ko nga, sir. Kasi mahirap, parang mahirap mag-funding for a religious film eh. Yes. Yeah, pero ang ano naman dun eh, kung ang hanap mo yung pera talaga, huwag ka na pumunta ron, di ba? Pero ang hanap mo yung evangelization process, and you wanted to really evangelize and help, and bring Jesus closer to them, yun ang risk nun. That is the risk that you have to take. Mag-invest ka doon, walang kasigurahan kung kikita o hindi. But it doesn't matter anymore. Ang gusto mong makapag-evangelize. I just want to talk a little bit about Cristo. Maraming nag-challenge sa amin, no? Bakit yung gagawin ng Cristo, hindi kikita yan, no? Sabi ko, hindi naman pera hinahanap namin dito. Gusto namin makapag-evangelize sa Oasis of Love. Hindi kayo maniniwala, isang buwan sa Tahilya. Ang laki ng kinita. Pabili niya, bigyan ni Lord. Star-studded. Yeah. Kasi God provides, di ba? Exactly, yeah. At yung nga palang dagdag ko, yung ETBN,
lahat po ng gastos si brother mo na nagsosolder. Kaya po, yung dedication niya po ngayon sa evangelization ay 100%. Kaya, ito, yung lahat ng buhay ng santo, especially Filipino saints, ay gusto namin magawa. Meron po ba kayong direct timeline or timetable with Kamomot Film? Well, we should be doing this, we should be able to finish this in 3 months' time. 3 months tapos to. May isa pong maganda si Mother Ignacia. Pwede rin yun, pwede rin yung isa. May ginawa yata ng araw, perfect ang gumawa ng bago. Oo, may gumawa. Okay naman si Direk mag-suggest. Sila yung Lorenzo Remis. May mga sinasuggest po sila. Opo, Meron kayong suggestion? Hininan kasi namin yung picture. Si J.S. de Guzman. Kasi medyo So good. Oo, tapos magaling. sino sila? Yung Guzman, magaling din yun. Ano kasi niya yung built ni Father. Meron din nagsasuggest si Richard Yap daw. Ay, parang wala. Yun ang reaction talaga. Kasi ng Lorenzo Chinese, Remis. Taga Cebu kasi. Next Kaya time lang physically, the Chinese looks baka hindi. Totoo bang naanakan daw si Juan? Fake news ba yun? So may bata, may seminary, yung maganda. May makeup pa na lang siguro yung katol. Dress na lang yun. Dress down, dress up. But I think maraming santong Italiano ng mga Europeans. I think we're slowly picking up. Pang-tatlo na to, pang-apat na. So Lorenzo Ruiz, Pedro Maluson, Marami pang darating na naka-line up. pero naka-ano na po siya, naka-line up na po siya sa Vatican. Ay, nando na po yan. He will be a saint probably this year. Brother Red, hindi ba marami na yung naka-line up na yan? Yung Marami tayong gagawin. Info lang. Si Archbishop Mamamad is already venerable. Apat kasing antas yan, ano? Servant of God. Servant of God. So yun yung when you are declared servant of God, ibig sabihin, you're already accepted into the process, the sainthood process. When you are judged venerable, ibig sabihin, nakita na nila dun sa pagsisiyasat na banal ang taong ito at hindi lang banal. Holiness to a heroic level. Heroic level, that's yun na po yung venerable, no? Kaya mula sa venerable, naging yung beatified, blessed, at saka saint, no? Para maging blessed, kailangan ng isang milagro. Ang milagro po ito dapat nangyari pagkamatay ng santo. May mga milagro nung panahon ni Kamomot, buhay pa siya. But that doesn't count, no? Dahil the whole idea of sainthood, you want to declare a person a saint if you judge that he is in heaven before God. And the way you prove that is there are miracles work in His name. Hiniling doon sa santo, nangyari. Ibig sabihin, nasa harap siya ng Diyos, at kung hiniling sa pamamagitan ng santo, hiniling niya sa Diyos, nangyari. No? Pero documented dapat. No, na-documented. In fact, meron ako nakita rito story online. There were 2 miracles already reported, attributed to Kamomot. Of course, they have to undergo the process of validation. At mahigpit po ang validation ng Vatikano. Sa kanila pong programa, meron tinatawag na Devil's Advocate. Okay? They actually literally have a Devil's Advocate. Ang trabaho nitong, pari din yan, pari din, no? The trabaho ng Devil's Advocate, para siyasatin at siraan yung mga inihaharap na ebidensya. His job is to refute claims of sanctity para makita talaga kung naging santo ito. So if you have the blessed have 1 miracle, the saint has 2. Now to confirm miracle. Pag nakadalawa, then he is up for canonization. Yun po. There are several Filipinos who are actually in line already. There are mga madre po from centuries ago who were instrumental in setting up mga congregation ng madres sa Pampanga, I think may isa sa Bulacan,
yan, at saka yung Mother Ignacia ng ating RBM. Venerable na po yan. So we have many, we do have many Filipinos up for sainthood. There is someone from our time, I think that Danilo Ramos, this poor young ailing youth na sa Diocese of Cubao, namatay siya, pero sa mga kwento sa kanya, napakapuno siya ng ligaya at pagmamahal sa kapwa despite his very really debilitated condition. And then we have in Pasig, Diocese of Pasig, a catechist who is also in the process po. So, and then there are two archbishops of Lipa, or bishops of Lipa, hindi pa yung archbishop nun, OBR and Versosa, who are also in the process po. Thank you. Please feel free to ask your questions po. Yeah. Brother, when do you start the film? okay. We're searching for actors now. Actually, actresses wala problema. Yung actor talaga, yung si Kamumot mismo. No? Marami kami pinagpipilian, pero we have not really finalized to it. No? So as soon as we're able to decide who will be the actor, we will shoot pre-production muna. We started little pre-production right now, and then we will shoot by siguro in 30-45 days. Tapos ito in 2.5 months. Ano po mga requirement nyo direct, like must he be a commercial appeal, mga gano'n, or blockbuster actor, or not necessarily? Not necessarily, yung istorya magdadala nito eh. No? Hindi yung actor mismo. I think it's, kung napanood niyo yung ano, how many have you seen yung play na Grace? I did. You did? Napanood niyo yung Grace, no? Grace. We watched by Floyd. Beta. Okay. That is a typical example of a particular play that made a lot of money. No? Kasi wala naman silang artista. Pero nagdala doon yung storya at saka yung acting nila. So in the same manner, itong Kamumot, no? Hindi siya masyadong sikat. Of course, hindi natin kilala. No? Pangalawa, dahil magandang istorya, na we believe that it will make good. Maski hindi masyadong kilala yung artista. Pero sino nang kino-consider nyo direct? Sino mga nasa yata po mind nyo? Aside from Cedric Juan, sino Well, Richard out na sila. Richard is medyo chinito nga, hindi po pwede. No? Meron pa kaming isang si Piolo is one of them. Sino pa ba? Si Paulo Abilino, si Cedric, meron pa isa. Si Matt Ranillo, kaya lang medyo nasa Amerika na. So yun lang muna so far. Baka meron pa kayong may isa suggest. For commercial kasi, si Piolo is maybe number 1. Paulo is maybe number 2. Magaling si Cedric at saka si Jane de Guzman. Commercially siguro. Yes. Malaking bagay kasi pag ano yung At saka I think the diocese will of course promote this. No? We've been we've written Archbishop Palma about this, and then he promised that he will also promote. Malaki ang Kapisayaan hanggang Mindanao yan. So kilala yung pamamaw doon sa area yan. Catholic schools, no? Sikat yan. Sikat. Sa Cebu? Oo. Nakapag-research ako dun sa bahay niya, sa Carcar. Napuntahan ko. Tsaka yung mga parishes na abusasan natin dito. Medyo pinuntahan ko itong amata ko. Gaano katagal yung research process mo? Actually, 1 month lang yun dahil nandun na kasi sa libro lahat Pero ang hindi ko lang napuntahan yung sa Cagayan de Oro kasi na-destino din siya doon. Tsaka sa Iloilo, naging auxiliary bishop siya. Sa Iloilo, auxiliary bishop. Ang shoot dito, sir, sa Cebu? May mga kukunin kami, kukunan doon siyempre dahil sa Cebu nangyari Pero yung siyempre kami... Principal photography dito. Medyo para sa budget. Meron kami nakita lugar, Banda Laguna, no? Maraming mukhang pareho ng karkare, no? Laguna na.
Huwag niya pagsasabihin. Marami ba? Marami tas. Marami rin. Kasi from childhood to Archbishop siya. Marami. Yung family niya, tsaka yung mga naging bishop na rin na nakasama niya sa seminaryo. Direct personally, ano po yung requirement yung sa vida? Well, ano ba? Kailangan religious siya, no? Hindi naman. Kailangan naniniwala. So, kasi nandun yung role, no? So, medyo Yolo is a very... Oo, kailangan religious siya. Gandang ugali. Kung hindi siya religious, kailangan namin, workshop namin. Workshop na! Mag-workshop sa kanya mga obispo. Ipapasok sa seminaryo. Internalization. Direct, why don't you include this sa Metro Manila Film Festival? Well, I was talking to Jesse Hershito a week ago. Sabi ko, bro, pwede pa nating ihabol to. Kasi late na pala yung submission ng script, no? May 15 pa. May 15, no? Finished product na lang. Sabi niya sa akin, finished product na lang submit mo. Pero Dapat mag-shoot na. May pero eh. Wala pa 5 minutes na. Pero kasi, of course, you cannot commit, no? Meron silang board eh. Actually, pag religious ka niya, hindi masyadong ano. Pero siya na nagsabi, kung sa bari, last film fest, merong religious film eh, na pinasok eh. Gombursa. Kaya sinabi niya, baka pwede yan sa festival. Pwede mo 2 years from now. pwede. Yung Cristo namin, tinanggihan talaga eh. Nilabas ang Cristo na. Pero yan, if you are going to check YouTube now, nasa 400,000 ang viewers niya, no? My time, ha? Hindi pa yung nakarap. Itong Cristo, Cristo of Madrid. 400,000 views. Ilang beses na na-pirate. Last year ko lang pinalabas sa YouTube because we wanted it pirated earlier. Gusto namin ma-pirate talaga eh. Lumabas sa buong mundo yan. Million views. Million views. Medium views yung mga Saka work of labor. Dahil yung ibang mga artista nag-back off ng PM. Yes. Talagang we really intended to have it pirated. Ayaw namin sakalin ng ano. Gusto namin mapanood ng lahat eh. Nangyari naman yun, million views all over the world. And one proof is that last year, Holy Week, in-air namin sa YouTube. 400,000 views ba? Ngayon? 400,000 views. And counting pa. Ang Cristo. Ang Cristo. It's high po 20 to 25 years ago na kasi classic siya. At saka yung kopya na yun luma na. In-upgrade lang namin ng konti sa... Kinolor cross na. Kinolor-grade lang namin. Color grading. Will you consider as in one language? Well, it was suggested dati, no? Ang sabi naman ng ano, ang suggestion nila, Cebuano ang dialect, no? Ang sabi naman ng iba, paano kung mga taga Manila manonood? Isa-subtitle na lang. Sabi ko, Tagalog na lang. Naintindihan mo ng Cebuano ng Tagalog eh. Yes. Pero meron din mga siguro mga Cebuanong sporadic. Yun, after Kumomot, we have lined up Cristo Part 2. Saan naman yung direct ang highlight mo doon sa mo, yung mga apostles? Well, actually yung Cristo Part 2, si Christ ay mga 8 sequences na lang siya. Kasi puro apostoles na nag-take over, di ba? Si Catanillo din. Hindi tayo sigurado. Nando si ano ngayon sa Amerika, si Suzette, no? Matt is willing to do it. Sinabi niya sa akin last week. Uwi daw siya. Gagawin niya yung pelikula. Pero ilang sequences lang naman. 8 sequences lang siya doon. Kasi glorified body na. Pwede rin naman kung new face. Pwede rin yung face. Mga bago na pati apostoles. Una-una yung mga apostoles na. Yeah. Tanda na si Mater eh. Hindi, tsaka yung mga 60s na. yung mga lumang apostles, wala na, namayapa na rin eh. Marami na Mga mayapa. apostles, mga bata. Mga bata. Ganda pattern na siya. Ano po yung passion nyo sa paggawa ng mga ganitong tema ng pelikula nila? Bakit po yun ang gusto nyo pong gawin? Lalo na matagal po kayo nagpahinga now that you're Nagpahinga saan? sa pag-direct po ng pag-produce ng pelikula. Well, no, I was attending to my other businesses, you know. Yeah. Filmmaking is one of my passions, no? Yun lang. It is not really my business. Yun, hindi nung talaga gawin natin. Ano lang,
pagmamahal lang sa pelikula, and nandiyan ang Asia Pacific, so marami magmamahal dyan. So, of course, devoted ako sa talagang business natin. And okay, we were given this opportunity to produce again this religious film. At marami ang conversion is one of the factors sa tayo interest din. Marami mako-convert dito. Yung nawawala na ng konti, yung nalalayo sa Panginoon. And then, once they see this film, they'll go back, I'm sure, 100% na. Then, kaya nga, sabi ko, we'll continue to do religious film as long as we can. Okay, question, please? Direct question ako. Speaking of conversion, ano ba yung may conversion story ka rin ba? Meron din, no? Meron kagad din. Paikwento ba ito? Action star, share. Yeah, when I was invited by the group of LT, Rudy Fernandez at that time. Kasi nauna sila maging Oasis, sila Lorna. Sabi na, Brother Ben, di pa pala brother ng direct. M7, di pa Brother Ben. M7, pasama ka naman sa amin. Saan? Oasis of Love, ano yun? Ikaw, kinwento. Ano ko? Wala ako dyan, busy ako no? I was busy doing films and I was busy with my other businesses. So I didn't have time for that. So, sabi ko, tabong lang yung ganyan no? Parang, although these are religious communities, medyo hindi ako naniniwala sa ganun. Parang fashion lang siya. But, meron tumawag sa akin pala na isa hindi ko pwedeng hindi pagbigyan. So sumama ako. Ang tumawag sa akin noon ay si Ching Sapanta. Si Ching. Producer din si Ching You know Ching Sapanta, no? Trigon. Oh, Trigon Films. Sabi niya, Ben, subukan mo lang ito. Just join us, watch. Sumunod ka lang. Pagdating ko doon, sige, nagpunta ako, Tagaytay yun, no? Nakita ko si Bing Bong Crisolo doon sasalita. Si Bing, tapos panoorin ko pa itong loko gito. Loko rin ito, paano? You know, when I heard the story, my God, that changed my life. Totoo pala yun. No? What's the story? Bing Bong Crisolo, it was a murderer and everything. Killer. Nanonood ng baryo lang. Ang dami namatay, no? Oh, yeah. Oh my God. If God can forgive this guy, sabi ko, nobody Hindi mo alam. He was forgiven by the Lord. Nagsishare siya, nagbibigay siya ng ng mga talks everywhere. Yeah. Ang dami na-convert, no? And he stayed in Muntinlupa for many years. Doon siya talagang nagsishare. Is he the same being born a congressman? Yeah, same guy. Same guy. Sabi ko, papira, kung ito kong nagbibigay ng talk ngayon, ako pala ang hell. Sabi ko, hindi naman ako ganun eh. So, you know, his talk was really deep and meaningful, and that was it. I was converted right on the spot. Sabi ko, pampira talaga. God is really different, no? Yung kung sino pa yung mga loko ng araw na tarantado, siya nagbibigay na. No, para si Paul, Saint Paul, no? Diba? Yeah. So, same thing, no? So yun, that did it. Mula noon, nagbago ng buhay natin. Pero nadadapa pa rin paminsan-minsan. Noon, hindi na. Bumabangon lang agad. So anyway, that did it. From then on, I promised to serve. And I already abandoned all my action films and my bold films. So sabi ko, puro religious na gagawin ko. I find that you do religious films and you convert a lot of people and make sure that you bring Jesus to them. So, kinuntinyo namin to by having ETVN. Okay? That's it. Ano pa? But you started your film company with Cain at Abel, so it's biblical then. Kaya lang yung story niya, hindi talaga religious yan, no? Ano po yun? Sorry? Cain at Abel. Cain at Abel. Well, fiction lang naman yun eh. Fiction. Pero biblical pa rin. Yeah. Well, may universal appeal, so we had to change the story. Ano gagamitin production dito? Asan yung siniswerte? Siniswerte, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin. So ito yung gagamitin niya? Siniswerte pa rin. Okay. Siniswerte po, para sa mga kabataan natin ngayon. Siniswerte was one of the big four at that time. Big four siya.
Vivo Films, Regal, Sineswerte, Seiko at the time. Kami naman, we were in the action category. Viva was in the drama. Glossy. Tini Boppers, Regal, no? Pero marami rin po kami. Seiko, Bolt. Meron yung mga drama like kay Christopher De Leon. Meron akong konting drama pero halos action kami na. Especially when I contracted FPJ at the time. Rudy Fernandez. Rudy and Bong Revilla, Senator Bong. Sino pa? Dito lapit. Puro senador na eh. Ayaw na mag-produce. Direk, why don't you mix your, yung sa pag-produce sa, pati yung mga heroes. Kasi remember yung Luna was a big surprise hit. Meron si Brother Rick, meron kaming gustong gawin eh. Ito yung mga heroes natin, mga Koreano, Philippine Army soldier. Yung Philippine Expeditionary Force to Korea that fought in the Korean War. Battle of Yultong. Ang Netflix to, maganda. Battle of Yultong. Na may religious angle din. 38 True to life to. Yung 38 parallel story, mga Korean, may mga Filipino soldiers pinadala doon. Namatay lahat, ano? Hindi. Hindi sila lang natin ang nagtanggol nung yun. Si Kamomot po ba, meron pang descendant na natitira o Meron. Meron. 1998 lang sila. Did you talk to them? Yes. Yung actually nakatira doon sa old house nila, yung pamangkin na niya. Tsaka meron siyang pamangkin na pari din. May kapatid na kuya na pare doon sa first wife ng tatay niya na byudo. Tapos ayun doon sa kanyang pamilya, within the family siya. Tapos pamangkin, meron dalawa siya. How old was he when he died? 74 lang. Yung Lipa, we are going to do it also. Yung Grace. Anong preparation mo dun? Are you already in negotiation with the we already, no, it was already, finalized. Ito Nestor is from Batangas. You're from Batangas? That's Lipa mismo. Yeah. Yung meron tayong approval sa kay Bishop Argelius at that time. At saka sa mga Carmel, meron lunch. What about the family of Teresa? Even the family is Teresa. They love the script. Meron naman the script. Dapat nagawa na to. I was talking to Ate B at that time. Yun nga, no? Kaya lang, ginawa niya yung sila ni Boyat sa Japan, yung when I mentioned, yun. So, nauna yun. So, sabi ko, then there was a follow-up made. Kaya lang, naging busy na siya sa politika. So, sabi ng mga, pwede na palitan na. So, we were thinking of Don Silveta or Don Socilio as the elder Teresing, and then we're gonna scout for younger Teresing. Sila siguro, yung girlfriend ni Coco. Julia. Yun. Younger Teresing yun. Pwede, no? Saka religious siya. Religious siya. Tapos ay dadang or Don Silveta sa matandang Teresing. Nakausap niya na po si Miss Dang sa scene. Yeah, I've talked to her. Kaya lang, magpapaalam daw siya sa religious community niya. Sugang ba? Sinasabi mo sequence niyo. Kung Martin Del Dere. Ready sila sa religious organization. Ano para sa Mayag na yung Yeah. I know that very strict sila. Yeah. Kami nang nag-offer sa kanila. Yes, ako lang Alam niyo, kaya yung sitwasyon ganito no? Parang itong sitwasyon natin ngayon, when I was called, I was requested to see them, itong mga Carmel nuns. Ganito setup. Siguro 15 mother sila, nag-iisa ako sa gitna. Nakakapala ko city jail. Kasi puro rehas siya, pag pumasok ko sa loob, puro rehas yan. Tapos natin sila, puro madre yan. Nandun ako sa gitna. Tanong. The only reason why they like me to produce it is because of my other religious films. Walang producer na gumawa ganon. Yun ang Yung trademark mo. Ano yung naging hurdle natin to bro? Bakit nagtuloy-tuloy? Nagkaroon ng meron problema yung may mga hindi naniniwala sa apparition. Even priest sometimes, no? Even bishops. That's in conflict with the present bishop. Exactly. Meron kasing Garceran. Yeah. Garcera. Tsaka yung marami kasi lumalabas na issue na hindi daw totoo yan. Fake news daw.
So, tsaka may mga order pa noon na huwag ituloy yung film, bawal. Para ganun. You also did direct Divine Mercy sa buhay. Oh yeah, si Donita Rose. Divine Mercy Sa buhay ni Sister Faustina. Yeah, it's also, even until now, it's making good also. Nasa YouTube, ang dami nanonood. Divine Mercy. Yung Dilema, hindi naman yung religious film, di ba? Hindi, kumikita rin yun. Zuma, yeah. Galing. I did Zuma also, no? But again, we were planning to do Zuma Part 3, you know. Siguro next din na to. Kasi kamumot, parang Padre Pio din ang story. Paros pareho sila. What is it with Padre Pio? Well, the reason why sumobra, I mean, he was very strong in his faith. Maski hindi siya pinaniniwala ng kongregasyon yan, pinaglaban niya, nilabanan niya lahat, no? Because of his belief. Hindi, mismong superior niya, hindi siya pinaniniwalaan. But he really fought about his faith. And yung mga miracles niya, hindi pinaniniwalaan. And for many years, he wasn't allowed to speak to other people, and he wasn't even allowed to say Mass, no? Si Padre Pio. Maganda istorya niya. Kinulong siya, di ba? Kinulong pa siya. So given the chance again, I would like to do also this film, Padre Pio. Wala pang gumagawa local. Sa foreign. Sa foreign, Foreign lang. Meron Foreign lang. Local wala pa. Oh. Pag religious films, Derek, ikaw talaga yung magdadala. Hindi naman sila brothers sila sa gumawa. Pero it's really your ano. Well, yes. Kasi some of the films, hininan ko kasi eh. Yung mga pinroduce mo, iba yung director. Oh, meron din naman may mga director sila iba. Kaya nga. So pagdating sa religious song. Naniniwala kayo direct sa power medium ng film to evangelize? Oh, definitely, yes. Oo. Sobrang ang power niyan. Like, a typical example is a talk made by Father Chris Aylard, Divine Mercy USA. Nag-talk siya, kinover namin. From 2,000, naging 20,000 or almost 20,000 10,000 kagad ng viewers namin. So, biglang ano. Ang ibig sabihin, may conversion kagad. The power of talk about Christ. Malaki. Nananabig ang mga tao. And of course in the US you have The Chosen, all these Yeah. you know, these are really hit Look at Christ, the Passion of Christ. Hit movie. Tapos ito, meron ng kasunod, the Resurrection. The Resurrection. So, kaya gagawin ko rin ang gawa ng mga apostoles. Part 2. Nauna pa nga ako kay 2 years ahead tayo. 1 year. Cristo, 2 years ahead. 2 years tayo kay Cristo, Mel Gibson. Mel Gibson. Yeah, nauna pa kami pala. No? So, pinopya tayo. Joke. The same din research sa ginawa niya. So, yun nga, parang we wanted to do ang mga gawa. That's part 2 ni Cristo. Let's pray for that. Anong title? Ang mga gawa. Tapos, the Acts of the Apostles. Direct, di ba si Lino Duque yung kaunang director sa production mo? Anong influensya sa'yo ni Lino as a director? Well, Lino did not produce any, did not direct any action, kundi drama lang siya kasi, no? But wala masyadong si Lino, wala akong kay Lino eh. Pero magaling siya sa drama, but that was not my forte at the time. Yung mga vision. Well, yung style niya, magandang style. Storytelling, maganda rin. Yung Lino. Very factual, at saka hindi nahihiya yan kung dapat yan. He can even talk to, nakikita ko kung paano niyang pagalitan ng mga artista niya when I was watching his movie. Kung paano niya sabunin si Boyet at saka si Ipe. Walang pakialam yan. There ka ng staying power ninyo bilang nandiyan pa rin po kayo after many decades. I mean, kasi marami pong mga kasabayan nyo ituna o nag-iba na ng linya. Well, sabi ko naman sa inyo, I'm focused on my other businesses, no? And of course,
And the love for filmmaking is still in my heart. Kaya sabi ko, give it a chance again. I'll keep on producing if I can afford it. Nasave mo ba yung mga films ng siniswerte? Yeah, okay, nandun naman. Na-remaster. Yung iba i-remaster. We've done some remastering. Yung Buti na sa'yo. meron din mga nag-remaster. ABS, I think, remaster. Yeah. Close na. Wala na eh. Sira na They closed it. Sayang. Restoration. FPJ Studios is doing remastering now. Nakita ko natin ako. I was interviewed by there is a documentary being done. May ginagawa ngayon ang FPJ docu. Yeah. And I was requested to be interviewed. Kasama ko si Senator Poe, si Grace. Nauna siya ng konti sa akin, so ako po doon. At saka si Dindo Arroyo. Ilalabas sila yung docu ni FPJ. That's in line with the book. Yes.